yung partial committee report sa Senado, yung sa Blue Ribbon regarding the flood control, as of now, Sen, wala pa po itong sapat na pirma, yung comment mo. Well, two things. One, I've been around government long enough to understand na systemic yung corruption. Napakasakit, napakatragic. Systemic. Pag sinabing systemic, magkakakutsaba sa pagkaintindi ko po mga kabunits, mga kababayan. No? Pag sinabing systemic, ano po yung pumapasok sa isip nyo? Para sa akin, parang systemic. Mula sa taas, down the line, pababa. Magkakakutsaba. Siyempre, lahat ng mga trabaho hindi naman ginagawa ng isang tao, isang namumuno. Kahit sabihin sa taas, kahit doon, pero dumaan pa rin sa channel pababa. Hanggang sa DPWH. Di ba? May nagsasalita na pero parang mabagal about dito sa flood control. Mukhang mabagal ang takbo, pending-pending. So, may isang na-interview na narinig ko din po na malakas sa history, halos baka matapos yung termo nyo bago talaga mabuksan kung sino yung mastermind. Kasi siyempre, alam ka naman ngayon, silang nakaupo, usigin nila sarili nila. Hindi siguro. Tama? Tama? Kung wala silang ibang uusigin at sila yung tinuturo ng mga sinasabing nagsasalita, papayag ba sila na usigin nila yung kanilang mga sarili sa oras ng kanilang mga termino? Mag-isip-isip muna tayo mga kabunets, mga kababayan. Kaya nga, ang galing din yung nagsalita sabi niya, based sa history, nung isang administrasyon, may allegation na korupsyon, kailan na binuksan? Nung sumunod na administrasyon. Tapos yung sunod ulit, may anomalya. Kailan binuksan? Nung sumunod. So parang ganito, no? Yung susunod na administrasyon, once na, ito sa opinion ko lang po to mga kabunits, mga kababayan. Kaya isa din tama yung survey yung nababasa ko rin. Siyempre, lagi tayong nanonood ng mga commentator, mga reaksyon, opinion, na isang dahilan kaya pinupursigi nila na ipin down itong BP Sara is napakalakas niya na pambato sa 2028. Siyempre alam naman natin na pagkatapos ng isang administrasyon, no, pagpalit ng susunod na presidente, doon ulit iimbestigahan yung mga korupsyon. Kaya anong ginagawa? Yung pilit na ang gusto nilang panalunin ay yung mga pwede nilang kaalyado para pwede pa rin makontrol ang paglabas ng katotohanan. No? Diba? Hindi niyo napapansin mga kabunits, mga kababayan? Yung flood control scandal, but may opportunity dito. Yung opportunity dito ay ang opportunity dito is yung hindi lang one time big time, no, but to go to the root of the problem ng corruption sa Pilipinas and really address it. Ang unang naging problema is we didn't start with the truth. 'Di ba? From the start sinasabi natin hindi lahat yang ghost, pinalabas lahat ghost para mas marami magalit. Ngayon ina-admit nila hindi maraming ghost. Pangalawa, from the start sinasabing may mastermind pero tinatagpi-tagpi. Anong nangyaring net effect? Everyone na magkalaban sa local, sa national, ang kanyang mastermind yung kalaban niya, rather than finding kung sino ang tunay na mastermind pangkabuuan. Okay. Having said that, I believe sincere lahat. Sincere ang Pangulo na isolve to, sincere ang Kongreso, sincere si Senator Lacson, etc. But eto lang ang tanong ko why so much fuss about the partial when we have the opportunity to have the whole and bigger picture? Even sa pilian ng witnesses, in my experience, alam niyo naman naging chairman din ako ng Blue Ribbon na matagal, you just allow the witnesses. Then through cross-examination, through the questions, interpellations sa mga senador, makikita ko sinong sinungaling at hindi. Ang difference lang, noong 2007, nung kami, wala pa masyadong social media. So nandyan ang lens ninyo bilang journalist. So dino-double, triple, quadruple, fina-fact check nyo. Ngayon kasi, lahat may social media. So for the same witness, may grupong maniniwala, hindi. But that shouldn't stop the Senate from inviting witnesses. Kasi kung sasabihin natin, ang i-invite lang natin na witness ay credible, then number one, you're already prejudging. So pag hindi pala na-invite yan, hindi pag na-invite pala yan, credible. Di ba? Secondly, you're taking out the opportunity for the people to judge from themselves. Di ba? So kung sasabihin mo, halimbawa, Mike Defenso,
O sabi mo, totoo ba sinasabi about the Marines o hindi? Let the people judge. O ngayon, yung sa NBI, sino paniniwala natin? Yung NBI o siya? Diba? That's the beauty of having 24 senators. We're not all members of the Blue Ribbon, but anyone can attend and anyone can ask. So ang tingin ko, we're making a mountain out of a molehill dun sa partial. So, naapektuhan din kasi ng konting rivalry ni Senator Lacson at Senator Marcoleta. But the reality is, di ba, bakit tayong nakapokus sa partial? Hindi pa nga na-unveil lahat eh. In fact, marami sa amin kasi binasa, we don't agree with the report. So hindi sa ayaw namin pumirma. Di ba? We have a lot of disagreements there. But why are we not Alala ko yung sinasabi niya Senator Ping na may ginawa report pero bakit ayaw pirmahan, may mga iilan na ayaw pumirma. Ay ito pala 'yon. Senator mga kapwa senador ayaw pirmahan. Hindi sila aminado doon sa report. talking? Ako personally, hindi pa tapos eh. Iniimbestiga mo marami, hindi lang to marami pang yugto maraming nabubuksan. So for example, if you invited Zaldi ko, when he was still chairman ng appropriations, iba malamang sagot niya. Nung natanggal siya, iba sagot niya. Nung bumaliktad at sinasabi na admin at hindi siya, iba na naman storya. Hindi ko alam pag nahuli at pumunta dito kung iba. So our effort should be get him there or get key Pag witnesses nahuli, like him punta to dito, get him to the makabigla Senate and to the DOJ and to the Ombudsman. Until then, di ba, it's he said, she said, and ang problema, he said this ng January. But siya din, he said this nung October. But siya din, he said this last year ganito. So paiba-iba eh. So sa hearing mo lang matetest yung credibility. Pero yung sabihin mo lang na, di ba, kahit ang sinungaling, hindi ibig sabihin lahat ng sabihin niya sinungaling. Kasinungalingan. O kahit na yung pare, pastor, hindi pag nilagay mo dyan, 100% na sasabihin ay totoo. That's why you test them nga per statement. Sir, So I'm hoping we will finish the investigation. But if you ask me my opinion, the whole truth will come out next administration pa. The same thing sa Duterte administration, whether you're pro o anti, kailan lumabas yung mas maraming katotohanan? During his administration or after? About Cory administration, whether mabango o hindi, kailan lumabas yung katotohanan? Nung panahon na ni FBR at saka ni ERAP, the reality is we're a very political society. And whoever tells the story gets has the resources, the human resources, the financial resources, the storytelling techniques, di ba? So sometimes time will tell or the better timing will tell you the whole of the story, di ba? So katulad ngayon, lumalabas ngayon, di ba? Pinupinterya natin 2025 budget, na tama naman. Pero lumalabas maraming ghost na sa 24 at 23. Pero hindi pa lumalabas ng gusto, pero yun ang lumalabas. Well, all over the Philippines, we did our own investigation. Number one, walang ghost sa Taguig. Number two, it was all bid, etc. Ang initial information namin is marami, iba yung sa bidding, pero hindi yun yung actual contractor. So gamit ng lisensya. So I leave it up to the DPWH for their own investigation. And then dito wala kaming sinasanto, di ba? But that's the Yan. Ito yung sinabi niya, dito wala kaming sinasanto. As long kasi as malinis talaga, walang kinalaman lahat ng mga senador, talagang matutumbok nila. Pero kapag umiral nga po, yung sinasabi na kumpadrihan o kumbaga grupo-grupo, andyan talaga yung division, no? Matatakpan yung mga kasinungalingan, matatakpan yung mga kababalaghan, ma-freeze yung pag-usad ng paghanap ng katotohanan. Okay, so yan lang muna mga kabonets, mga kababayan. Umabot tayo ng 20 minutes. Mamaya balik ulit tayo, mag-live ulit tayo. I-live ko yung about doon, anong nangyari kay Saldi ko doon.